So umpisahan po natin sa euro po. Kung papansinin niyo tulad ng sinabi natin kahapon, nagko-consolidate po ang euro. So nagko-consolidate malapit sa ito yung sinasabi natin na resistance, di po ba? So kung kayo ay nag-a-attend ng class ko every Saturday, you will understand why we consider this a resistance, no? So ito is resistance ito because it represents or it reflects ang tawag dito, an emotional point in the chart. Yan. So kasi nga since this is a gravestone doji or it is more or less a shooting star or a gravestone doji, bahala na kayo mag-ano diyan, mamili kung alin sa dalawa, no? Dito, yung buntot niya mahaba siya kaya po emotional point po siya. Kasi emotional siya in the sense na biglang nagkaroon ng balikwas sa perception ng market towards the prices. So, ng attitude ng market sa mga sa price ng euro. So, dito po, resistance po yan and kahapon nakita natin nagko-consolidate yung presyo malapit dyan. So, it is possibly that the market is gearing up for a higher euro against dollar. Higher, they are gearing up to push the price higher. So kung titingnan po natin sa lower time frame po natin, ayan, yung inaantay medyo nag-break out na po siya at ngayon indecisive siya along your trend line. Ano po? So eksakto po dyan sa trend line, it is showing some indecisiveness but the bias is still intact. Why do we say that the bias is still intact? Kasi kung titingnan mo to, kung magdo-drawing ka ng trend line dito, drawing lang tayo kahit alam kong magulo na. If you draw a trend line here, this will still become a valid trend line. You have many touch points, may mga lampas-lampas ka, but wala kang nilagpasan na real body. So ito, lumampas siya, bumalik, nag-correct dun sa trend line mo. So it is possibly, it is possibly a support zone dito sa bandang ito. So ang aabangan natin is when it corrects to this price, to this moving average here, and it is coincidental with this, it might be coincidental with this price level here, pagdating ng mga alas 2 o alas 3 ng hapon, ang antayin lang natin mag-touch yung low dun sa moving up 26-day moving average natin. Yun po yung parang signal natin to put a buy sa Euro USD. So yung ano po natin dyan, tingnan ko lang parang may gustong pumasok. Yan. So yung signal po natin dyan ay we buy at 1.2240 and we buy at 1.2240 tapos ang take profit natin is 2309. Ang 2309 po ay galing yan saan? May nabura ako kanina eh. 2309 is from, I think, extension yon, ano? So from this point, yan po. So from this low up to this high, naglagay po tayo ng Fibonacci extension kasi wala tayong mapagkuhanan ng mga previous prices. Kaya po ang kinonsider na lang natin ay ang Fibonacci extension. Yan. So it's the 50% is 23
It's about 23.0 ang 38.2, pero ang 50% niya is about 23.10 or 23.09. Ano po? Matter of 1 pip. So ilagay mo na lang 23.10. Yan. So ang cut loss mo ay 22.14. Bakit po 23.10? Kasi kung titingnan niyo ang araw-araw na galaw ng euro, ilang pips siya based on your ATR? 70 pips. Ano po? So granting that your low for today is yung entry price mo, granting that the low for today is about 23.40 or yan, dito sa bandang ito ng hourly, no? Pag nag-correct siya dito, yan yung 23.40 area, yan. Granting na yan yung low mo for today, then plus 70 pips, that should be 23.10. Ito po, which is coincidental with the 50% Fibonacci extension from a low of this one, from a low of this up to a high of this price. 22 something, no? Nahati siya, hindi nagpapakita. Medyo nabuang siguro yung chart natin. Ayaw magpakita, biglang hinati eh. So kung wala na pong tanong sa euro, we can now move on sa British pound. Ang British pound naman po, kung titingnan natin sa ating daily, ayan, kahapon was indecision. But still, your market structure is increasing highs and increasing lows ka pa rin. So, ang uptrend mo is still intact. And we are not assuming any correction for today because wala namang signal ng pagko-correct ngayong araw. We don't see it sa daily. That's why we are assuming na intact pa rin yung pag-up ng market. So if we go to your 4-hour chart, ang hahanapin natin is buying opportunity. Since it is already here, we can say na ang price ay nasa resistance area siya because it is at a moving average of 26. It is at a 26-day moving average. So yung price mo, you can say na nasa resistance siya ng 4 hours. So you go to your smaller time frame and see kung saan ka pwedeng makahanap ng area of value. So yung area of value po nito, ito po ay 200-day moving average, simple moving average that is serving as a clear support, no, for the past 1, 2, 3, 4, 5 hours. So we may say that this is a support area or this is a signal for us to do buying sa British pound. So kung titingnan po natin, if we put a buy here, kasi paakyat pa naman ang tingin natin, no? So buying po tayo dito since ang market mo ay nagko-consolidate, it makes sense, no, to consider your 200-day moving averages either simple, double exponential, wala pong yan, basta 200 ang gagamitin mo pagka nagko-consolidate ang market mo. Ibig kasi sabihin, pagka nagko-consolidate ang market mo, almost horizontal line ang 200-day moving average mo, and they serve as a good support or resistance area for your price movement. Case in point, ito po, nagko-consolidate po siya, almost horizontal ang galaw ng presyo mo. So yung 200-day ang i-consider mo as your support area here. Yan. So yung mga nagko-consolidate ang market mo, it is almost moving in a horizontal line. You consider your 200-day moving average to be your support or resistance area, whatever the case may be. In this case, it is a
support, no? So dito tayo magbabay sa level na to 41.40, 41.43, 41.40 or basta dun na level. So it's 41.40, 41.43. So 41.43 ang target mo is 42.33. Saan galing yung 42.33? 42.33 is based dito sa previous yan, itong previous high na to, if you look at the window dun sa left side, lower left, no, yung box, makikita mo ang high is 42.33. So that might, prices might target that again for today before breaking out. Kasi ang bias mo ay nandyan po. Upside ang bias ng British Pound. For today, ha? Bakit natin sinabing upside ang bias ng British Pound for today? Kasi po, dito, wala ka namang nakikita na pababa siya. No? It is not signaling anything na pababa siya. It does not say that there is a reversal for it, for the price to go down. There is no price pattern that is broken and it is pointing down. Wala naman. So, we will assume na uptrend pa rin siya. Walang correction na magaganap kasi walang reversal na. Ang sinasabi ko po ay tulad po nito, halimbawa. Tulad po nito. O ito na lang. Di ba paakyat siya? Nung umakyat siya, nagkaroon ng reversal. So, the day after, nag-assume ka na pababa siya kasi may reversal dito. Dito, wala kang reversal dito. So, hindi ka makaka-assume ng downtrend yan. I will show it to you next sa gold mamaya, discussion ng gold, kung bakit tayo nag-assume ng downtrend yesterday and nakita nyo naman, nag-assume tayo ng downtrend, umakyat ang presyo. So yung mga assumption na yan, hindi po kadalasan hindi po kadalasan na hindi siya nagkakatotoo. Ang sinasabi lang natin, it is not guaranteed that it happens all the time, but most of the time it happens. Ano po? So yung most of the time na yon, it may be 7 out of 10, 8 out of 10. So yung mga once or twice or thrice na hindi siya nangyayari, kung susumahin mo lahat, if you follow that concept, then ang labas niyan, lamang ka pa rin. So kung wala na pong katanungan sa British Pound, ang buying 41.43, ang take profit 42.33, ang cut loss mo is 36 pips which is 41.07 from your entry price. Ano po? So ang next natin is AUD-USD. So ang AUD-USD naman natin, bakit tayo tumitingin sa daily? Kasi we would want to find the underlying market structure. Yung market structure ang gusto nating makita kung ano yung pwede niyang igalaw for today. So halimbawa dito, kung nakikita nyo dito, nasa consolidation siya. Kasi nasa tight range siya, di po ba? Kung nasa tight range siya, kung nasa ranging ang market mo dito at ang presyo mo kahapon ay meron kang indecision dito, dapat po sana pababa ang market ngayon if you follow that concept. Pero ang ano niyan, what oppose that is the movement of your moving average. Since the price is still moving above your moving averages, yan, no? We may consider this to be a, pero hindi eh. The moving average, your smaller time moving average should not have significance when the market is consolidating kasi ang moving averages po ginagamit lang po yan sa trending market. If the market is not trending, then it's of no use. So kung titingnan mo siya dito, saan ang bias ng market mo? Kung titingnan mo siya, dapat po sana because of this ay wala din namang trend. So there is nothing to break. So you just consider yung
Ito po. I-consider mo yung price movement mo at yes, ma'am. Opo. Kasi na-invalidate po. Opo, kasi ang kahapon ata is nagkaroon ng ah, ng sell-off sa mga ah, debt securities nila or yung bond market nila. Kasi ang ine-expect nila magi-increase magi-stop na yung bond buying ng Federal Reserve. So ang nangyari po lalong nag-depreciate ang dollar. If you notice kung titingnan ninyo sa dollar index, bumaba po ang dollar kahapon. Ay sorry, ba't nasa gold na? Kung titingnan niyo yung dollar index nyo kahapon po, bumaba po siya. Ayan, so it's now doing at 89.66. So it also pays to look at your dollar index, ano? Kasi yung dollar index is the dollar valued against a basket of currencies. So pag bumaba po 'yan, ibig sabihin yung strength ng dollar pababa rin po. So it is also wise to look at the general direction of your dollar index before trading your currencies. Ayun po. So, maraming salamat po sa pag-share, Ma'am Joanne. So, yung ano po natin, next po natin is, nasaan na ba tayo? AUD-USD. Ang AUD-USD naman, kung titingnan natin siya ngayon, di ba, nawala ang RSI yan. Sorry. I'll just pull up the RSI. Kung titingnan mo ang range ng Australian dollar po ngayon, nandito po siya sa ito po yung possible range po niya, no? Yan po. So if you look at your smaller time frame, yan. So kung nakikita mo, ito yung presyo ngayon, meron kang reversal dito. So ang ano mo dito, pwede mong gawing guide yung mga moving averages mo dito since meron kang reversal dito. So you can put a buy here at these levels 77.49, ano ba ang nakalagay dito? Yan 77.50. So 77.50 yung buying mo because if you look at your hourly if you look at your hourly, yung 77.50 mo was somewhere here. Dito po. Moving average ng 50-day moving average, it's at 77.52. So yun po. Ang tingin natin sa Australian dollar, ang bias mo pa rin naman ay at least for this time being ay paakyat pa rin, ano? Kasi let me just tell you why. Let me show it to you kung bakit po. Ayan, kasi kung ang price ay nagko-consolidate from an uptrend, ito yung uptrend mo, nagko-consolidate ka from an uptrend, it is more likely that it will resume its previous trend when a price breaks out. So during the direction of your breakout is more likely to follow the direction of the previous trend.
That is one assumption sa technical analysis, no? But the other assumption is ang isang assumption dito ay if you have 1, 2, 3, so yung intermediate trend ng daily mo is most likely nagra-rounding top po siya, no? So, medyo masalimuot po ang ano ngayon, ang Australian dollar. It is neither here nor there kasi kung titingnan mo to, ang sinasabi ko lang po dito, kung if we are going to follow yung concept na there is consolidation after an uptrend, so malamang ang gagawin niya, ifa-follow pa rin niya yung uptrend. So pagka ang tinitingnan natin, pwede siyang mag-break dito. But another concept in technical analysis is applying your corrective fan principle. The third time it breaks the corrective fan, it is said to invalidate the prevailing trend. Ito yung first na line mo, ito yung second na corrective fan mo, and this is your third corrective fan. So is that a valid assumption for the market ngayon? Kung titingnan natin, valid naman siya, di po ba? Yan, so valid naman yung mga ginawa nating trend lines, and if you are going to analyze yung trend line mo dito, kung titingnan mo, it is not that steep. So a trend line that is not that steep or as we define steepness to be at least very steep to be at least above 45. If it's less than 45 or less, then it's not that steep. So this one can be defined as not that steep trend line. So if it is 45 or below, ibig sabihin it is a significant trend line that is broken. So kung significant trend line siya na na-break, malamang po ang tinitingnan po natin dito ay yung etong rounding top na to. There is a possibility that this is forming a rounding top from here. It could also be from here pero malayo na masyado yan. So ito muna ang tinitingnan natin. Ito po, yan ang intermediate trend ngayon na possibility. So those are yun yung mga likelihood. So ngayon kung ang daily natin is we are hindi naman po lagi sometimes it's clear na paakyat, sometimes it's clear na pababa, but sometimes nag-a-appear pareho ang signal mo as both, even from the price action, as both from going up and going down. Then the most logical thing for you to do there is either you stay on the sidelines and wait for further signal from the market, or kung talagang feel mo na mag-trade ng Australian dollar kasi Australian dollar lang ang gusto mong i-trade, then you go to smaller time frame and trade for short term. So if you go to your smaller time frame and look at this, kung titingnan mo ito, nasa range ka, hindi mo alam kung saan siya papunta, di ba? Nasa gitna ang presyo. So you go to smaller time frame again, para lang makakita ka ng clear na pinupuntahan ng presyo. So pagka ganyan ang ginalaw ng presyo, na paghulihan ka na, papansinin mo ngayon siya, babantayan mo kung since it is a steep yung galaw ng presyo, more or less it will break into a consolidation or a correction upon hitting a trend line, upon hitting a resistance or in this case, upon hitting a resistance level. So yung mga resistances mo dito ay nandito po. One, this is your resistance. It could be a possible resistance.
this one, and this one. Ano yung possible resistances mo? Yung isa dyan, kung saan na ano yung daily mo. From 78.19 to 78. Bakit ito? So sa Australian dollar po, ang ano po natin ngayon is sidelines muna ang Australian dollar. I am not although nilagay ko kanina dito buy at 77.50 blah blah blah. This is a very aggressive stance po itong pagbabay dito sa 77.50 kanina kasi hindi pa po yan gumagalaw kanina po. Kung nakita nyo naman, ngayon lang gumalaw yan ng biglaan. So kanina, hindi pa po siya gumagalaw at nung ginagawa ko po yan, pero I was already having second thoughts kung buying o selling sa ano. Kaya I would rather be on the sidelines sa Australian dollar muna for today. Ano po? Kasi wala pong clear na pupuntahan ang Australian dollar because it is ranging. Nagre-range lang naman siya dito sa yan at saka yan. Yung daily mo walang pinapakitang it is not showing any strong bias. It is not strongly biased towards either uptrend or downtrend. So kung wala na po tayong tanong sa Australian dollar, tayo naman ay dadako ngayon sa Japanese yen. Ayan, so yung Japanese yen naman, kung titingnan natin, no, yung daily niya, kung titingnan mo yung daily mo, paakyat po siya. Kasi bakit siya paakyat? Kung titingnan mo to, di ba, uptrend, nag-uumpisa na ang this one, nag-break ang market structure mo dito, tapos umakyat siya, then it might, the second time that it breaks this market structure here, although nandito ang presyo, then it is gearing up for a possible uptrend sa daily mo. Ayan, so kung titingnan natin ngayon, although we are saying na possibly uptrend ang daily natin ngayon, then we go to our 4-hour time frame. So kung titingnan natin ang 4-hour time frame natin dyan, meron bang market structure na nag-break? Yes. Ang market structure na nag-break is this one. Ito yung low. Ito yung second low mo. I'll just put lines para maging clear po sa ating lahat. Yan. So ang importante po kasi dito, naiintindihan po natin yung pagkuha natin kung paano natin binabasa yung chart. Kasi when you are alone and you will be reading the chart, at least kung lagi yung napapanood na ganito pa lang then nakukuha nyo, nai-imbibe nyo yung pagbabasa ng chart. So this is the first low na na-break, nag-correct ang market, and then the second low na na-break. So we may say that on the second time that it broke this price level here, ang market structure mo ay pababa na ang market structure mo in your 4-hour chart. So sa 4-hour chart mo, ang tinutumbok niya ay selling na at hindi buying kasi it is still possibly kung titingnan mo dito sa daily mo, 'di ba, parang nag-correct naman siya, pero ito ang babantayan mo because this is kahit ang basa mo downtrend, ang 108.60 is past a strong, more or less a significant support as far as your daily trend is concerned. Ano po? So yung 108.61 mo, yan, titingnan mo, di ba ang 4 hours mo down siya? So ang gagawin mo ngayon, magse-sell ka ba? Hindi. Ang gagawin mo, babantayan mo kasi malapit na ang presyo
sa 108.61. Where is 108.60? Ito siguro, no? So dito, titingnan mo siya kung magbe-break siya dito or hindi. So babantayan mo ang 108.61 level. In this case, ito 108.59. Babantayan mo itong level na to kung magkakaroon ng reversal or price rejection. Kasi pagka nagkaroon ng reversal or price rejection dito, ibig sabihin, nag-hold itong support mo dito which is 108.61. Ibig sabihin, intact yung uptrend niya. No po? So, ang gagawin mo dyan is you buy at 108.61. Ang target profit mo ay yung previous high ng, let's just look at 4 hours kasi ito yung malakas na ano mo dito eh. Ito yung malakas na resistance mo dito. So it's around, sabihin mo ng 109, 109.01. 109.01, tapos ang cut loss mo is how many pips? Ang cut loss mo is 11, 22 pips, ano? So yung 22 pips mo ngayon, you add it to your kung buying yan, dapat yan. So ang cut loss mo ngayon is 108.39. Kasi ang tinitingnan mo from 108.61 is uptrend na. Excuse me. Kasi ang daily mo, apparently mas pabor sa pag-akyat ang presyo. So ngayon, ang next natin is ang gold. Kahapon, di ba, sabi natin pababa ang gold. Technically, pababa po siya dapat. Ito po yung ano. Hindi po ako I am not rationalizing. But what I'm just trying to tell you is you have to ready yourself that sometimes even if you follow everything that is stated in the book, magkakaroon ka pa rin ng losses sa market because hindi ginagaranti ng book na even if you follow everything it says, it is not a guarantee that you will make money all the time. Ano po? Kaya ko po sinasabi sa inyo ngayon. Kahapon, ito ang nangyari. Kung titingnan nyo po ito, if you are going to consider this price pattern here, hindi mo masyadong kita yan dyan. But if you are going to use the open bar, close, open, low, close, open, high, low, close, makikita mo na itong dalawang ito constitutes an inside day or inside bar. This one is called the inside bar. When you see this happening, yan po ay ang nagsasinasabi niyan, ang susunod na bar ay dapat pababa. Ang pinag-uusapan natin diyan ay daily. Di po ba? So, to prove you na yan po ang ano at hindi ko po gawa-gawa yan, ito po ang book ng technical analysis, ayan po ang inside bar. Di ba parehong-pareho sila? Ayan po. Mas malaki yung nauna, mas maliit yung pangalawa, pero nakapaloob siya sa buong bar ng nauna. Ayan, nakapaloob siya sa buong bar ng nauna. Ang tawag po dyan ay inside bar. Ang ibig sabihin, ang guidelines ng interpretation niyan, the sharper the trend preceding the pattern, nag-discuss na ako, no? So, pinapakita ko lang, no? There is a trend before the signal, dapat po pababa. Pero ang nangyari po kahapon, hindi po nasunod. Imbes na bumaba ang market, umakyat, those are the instances na hindi po tumatama because ang sinunod po ng price action kahapon, technically speaking,
without regard to any fundamental news is this one. Yan, trend line po ang sinunod niya kahapon. Ano po? So again, ang trend line mo is very steep. You are expecting a correction anytime soon. Yan. So pagka nag-correct po yan, ang titingnan mo ngayong correction is from this low up to high kasi kung i-consider mo from this up to this, tapos na ang correction yan. Nag-correct na yan from this up to this, nag-correct na up to dito. Ito ang tinitingnan mo ngayon. This one up to this one, possible correction niya is this. But for today, will it correct? Hindi natin ine-expect ang correction today kasi this one is a belt line. Ibig sabihin, nag-close ang price mo malapit sa high of the day. So ibig sabihin, meron pa ring sundot ang presyo sa pag-akyat po ngayon. So if you look at your smaller time frame, ang stance po natin ngayon is buying sa gold because of the bias ng daily. Ano? So kung ganyan, nasa gitna ang presyo, pupunta ka ngayon sa smaller time frame para makakita ka ng area of value. Yung area of value mo po dyan, since nasa gitna na siya, wala ka nang makuhang mapagtuntungan ng possible correction, mag-aantay ka ngayon ng correction kung saan itong 1892 mo ay lalapit dito sa low sa hourly low ng price action mo. Ano po? Kung either yan ang gagawin mo or kung hindi ka makapag-antay, you go to a smaller time frame. You go to a smaller time frame and mag-abang ka sa 26-day moving average mo ng correction. So dito, kanina po yan, no? 1890, dito yan nangyari. 1896-20, 1896-92. Yan, so 1896, 1897, malapit naman po sila. And then ang target mo is 1931. So what is important here is it is clear na ang target mo is 1931 for the day. Saan po galing ang 1931? Yan po ay galing dito. Yan po ay galing, saan yung, dito yan eh. Ang next resistance mo will be coming, most likely will be coming from here. Yan. Yan, 1932 point. Anong high niyan? 1933.15. Yan po ang possible na next target niya at least within the day or within the next 2 days. Within the today or tomorrow. Up to tomorrow. Ano po? Yan ang target niya, 1933 sa pag-akyat niya. So kung nagmamadali ka din lang na mag-trade, titingnan mo siya sa 15 minutes and wait, look for opportunities to buy because the underlying trend is uptrend. So pagka ganyan, pag nakita mong tumuntong dito, pwede ka mag-buy dito, pwede ka mag-buy dito. Kasi ang trend mo sa daily mo is uptrend. Yun po yung sinasabi kong pwede mong gawin yan kung maliwanag ang trend mo sa daily. Pero pagka hindi maliwanag ang trend mo sa daily, do not go to your lower time frames and trade without any reference to the bias of the daily movement. Yan, dito makikita mo ang bias ng daily movement mo is very clear. Ano po? Yan, clear po siya. Wala pong either way you look at it, it is forming a rounding bottom. So
tuloy pa rin yung pag-akyat niya. If you apply the corrective fan, mukhang na-break na yung corrective fan mo. So, ibig sabihin, tuloy pa rin yung pag-akyat niya. So, everything is pointing at least for now to 1932 area. So, walang nagpo-point ngayon na possible na mag-correct siya. So, kung yan ang bias ng daily mo, you can go to smaller time frames and look for opportunities to buy. Yun po yung sinasabi ko. Ngayon, kung wala na pong tanong dyan, tayo po ay pupunta sa ating economic calendar and what to expect for today. So ito po yung mga pwedeng i-expect na magpapagalaw ng market, no? So yung monetary policy medyo lumabas na, unchanged siya, and nag-shoot up ang New Zealand dollar against the US dollar. Tapos sa naman sa Japan, merong leading economic index due ng 1 o'clock. So expect the yen to be quite volatile pagdating ng 1 o'clock dahil nga sa kung lalo na kung malayo siya sa wala namang expectation dito, walang expected ang previous is 1.2%, sorry. Ang previous is 103.2. So ang anything that is lower is bearish for the Japanese yen, and anything that is higher is bullish for the Japanese yen. So when we say bullish for the Japanese yen, ibig sabihin pababa ang movement ng USD-JPY. Alalahanin nyo na ang movement ng USD-JPY, pagka bumababa ang exchange rate, lumalakas ang yen. Pagka umaakyat ang exchange rate, humihina ang yen. Parang piso din po yan. Pagka bumababa ang value ng dollar in terms of peso, lumalakas ang piso. So halos wala na rin during the European market, halos wala na kasi ang France is it does not move the euro currency as much as the German economy does. Hindi naman sa hindi siya significant, pero it's not as strong as the German economy, so hindi siya gaanong nakaka-create ng volatility dun sa mga in terms of their respective economic indicators po. So mamayang gabi yan, may speech na naman ang isang, I don't know if the term is governor or governor ng Federal Reserve kasi Board of Governors yan, vice chair ng Federal Reserve Board. So probably he will talk again about yung monetary policy ng US or he will give hints kung ano yung pwede nilang gawin. So expect the market to react on whatever pronouncements he will make tonight at 10 o'clock. So basically it's a relatively it's a technical driven market po mamaya. So on that note, maraming salamat po for joining us. Kung wala na pong tanong, and hope to see you all again tomorrow po. Pwede po tanong, saan po nyo nakita news tungkol dyan sa US dollar? Ay, dito po, kung ako po tumitingin lang po ako ng news dito sa FX Street. I just look at FX Street and then you just click yung news and then kung anong news po ang gusto nyo. If you want to follow the dollar index, if you want to follow, if you are trading, for example, Euro USD, or if you are trading equities, or if you are trading gold, nandito po yan sa commodities. So ngayon naglalabasan na ang mga bali-balita na mag-aakyat na ang interest rate ang US early
early January ng 2022 or early quarter ng 2022. So kung ano po, hindi ko na makita kung saan ko nakita yung ano kanina. Basta kung if you want to look for news, tandaan lang natin ang balita pag lumabas na dito, ibig sabihin history na. Ibig sabihin na i-trade na yan most likely ng mga ng market. So ang tinitingnan po natin madalas dito ay economic calendar. Tinitingnan natin kung anong oras siya lalabas. Ano halimbawa ito? Halimbawa, ang tagal. Halimbawa ito. Yan. So makikita mo 10 o'clock lalabas siya. So pagka nakita mo na the same ang lumabas dyan, depending on how you appreciate the report, you act on it. So ibig sabihin, the moment na lumabas siya, magkakaroon kasi ng reaction ang market sa paglabas po nito. Tulad, di ba 10 o'clock lumabas yan? Tingnan po natin sa chart ng New Zealand dollar, NZD, USD, kung anong oras ang ngayon ay ngayon ay 11 o'clock. Ito ang bar ngayon. Ito ang active bar. Kanina ay 10 o'clock. Nung lumabas yung data, nag-react ang market. Kaya po yan umakyat. So yun po yung they reacted to the data that came out. Ano po? So anong data yung lumabas? Yung lumabas kanina is ito. Yung interest rate decision nila na still they are leaving it at the same rate. Hindi ibig sabihin ngayon naman hindi po simplistic po ang approach diyan. Isipin po natin kasi sa US, when they maintain the interest rates, why is it that there is sell-off sa US dollar? Kasi dapat nating isipin na contextual ang pag-absorb ng market sa ibig sabihin ng news na yan. Kasi pag ang implication sa kanila, pag ang US, they hold yung interest rates nila at status quo, ibig sabihin if they maintain their interest rates at current rate, halimbawa 0.25 or 1 or 0 or 1%, no, or 0.1%, pag hindi sila nag-change, ibig sabihin hindi sila nag-change coupled with they are going to adopt a dovish monetary policy, ibig sabihin dovish pa rin sila, wala pa rin silang balak na mag-akyat ng interest rate nila. Ibig sabihin, ang mga tao, ibebenta nila ang US dollar nila because if they invest in the bond market, walang kikitain ang pera nila. So again, it is a matter of interest rate differentials. Ano po? If other central banks offer higher rates, then money will go to the credit market of that particular bank na nag-i-issue ng higher rate pa rin. So yun po yung tinitingnan natin dyan. So I hope clear po yung naging explanation ng ano po ng news on how you react to news. So kung wala na pong katanungan, maraming salamat po sa pagsama po sa atin for today and hope to see you all again tomorrow po. Have a nice day.